Good day, everybody. This is Rider 13. Ito ngayon ang problema natin. And how to change your ball race. Dito kasi nagkaroon ng problema dun sa aking steering. Nasira na yung bearing. That's why we will change it from ball race. Ito yung stock ng Kawasaki Versys to knuckle bearing. Okay, ito yung gagamitin natin. Replacement para dito. Alright. So, at first, tinanggal na natin lahat. Hindi ko na naipakita sa video yung pagtatanggal ng mga fairings. But it's very easy lang naman. Madali lang naman tanggalin lahat ng fairings sa harapan. Make sure na hindi nyo natatanggalin lahat ng electrical na to. Accessible na naman siya. Kahit na medyo madami yung kanyang wiring. At ngayon, umpisa na natin may lagay yung pinaka shroud. Ito doon sa ibabaw. Madali lang naman. Magkasukat ito eh. Ang brand naman ito ay BS Ball. Part number 32907. Yan ang part number niya. Mabibili ito sa Raon. Ang dami doon sa Raon. Ang dami mga, basta pumunta lang kayo doon sa bearing shop. Madaming klaseng bearing doon. Mapamaliit, mapamalaki. Okay. So, current ngayon ay nilalagay natin yung shroud naman sa ilalim. Pwesto natin. Yan. Ito yung shroud sa ilalim. Actually, nakikita nyo na yun dito. Ayan o, yung stainless na to. Ito. Yan, inuumpisa na natin bakwasin yan. Ay kabit. Ito. So, kailangan, halos pareho lang din ito. Kailangan nyo rin ipukpukin sa ilalim para hindi masugatin yung damage yung bago nyo ilalagay na shroud. Tatsagain nyo lang naman ito kasi hindi pwedeng madalian. Dahil kailangan dito ay pantay ang pagkakalapat dun sa mount nya. Okay. Yun. By the way, hindi nyo kailangan ng mga special tools dito. Dahil very basic lang naman. Para ka lang din nagpapalit ng head post ng mountain bike o kahit anong bisikleta. So, medyo may kahirapan lang kasi kailangan mo ng size 12 na allen para matanggal mo yung cover dun sa ibabaw. Okay, so we'll keep you updated for the following procedures, alright?
Okay. So there, that's about it. Ito yung, this is very important because ito yung kailangan yung gagamitin pampumpok para dito, pangpupok dito sa ilalim. Kasi yan ang sukat niya. Hindi mo pwedeng gamitan ng martilyo na hindi mo ginagamitan ito. Okay, so try natin. Okay, again, ito na. Lalagay na natin yung knuckle bearing dun sa ilalim. Pero ito ay ipapwesto natin dun sa may pinaka-post na may steering post. Pero syempre, bago nyo ilagay ito dun sa steering post, kailangan ay lagyan nyo muna ng grasa. So, ipat na lang muna natin. Kailangan masiksikan to lahat dito. Ayan o. Yan yung mga spaces na kailangan malagyan ng grasa. Kasi nung binaklas ko to dati, nung tinanggal natin yung lumang bearing, ay nagkaroon ng mga kalawang. So ibig sabihin, pinapasok din pala siya ng tubig. So hindi masyadong effective yung dust cover at saka yung rubber na nakalagay dun sa ibabaw at sa ilalim. Napapasukan pa rin pala siya ng tubig. Yun. So, ganyan nyo lang lagyan. And huwag ka magsayang sa grasa. Kasi magiging pondo na ng ano to. Ng bearing. Okay. So, yun. Dahil wala akong gloves, plastic lang ginamit ko. Alright, so this is the head post that I was referring. Ito yung sinasabi ko kanina na itong nilagyan mo ng grasa ay papasok mo ito dito. Na kailangan ay ifo-force fit mo siya dito sa pinakailalim. Kailangan naka-force fit siya. So, ang gagawin mo para ma-force fit yan ay gagamitin mo ulit yung stock na parang sa shroud na kailangan yun ang pupukpukin mo kasi hindi mo pwedeng pukpukin ito dahil matatanggal at masisira, madi-deform yung kanyang housing. Sayang naman. So, just pack it up with grease. By the way, this is a synthetic grease. Kahit mabasa ito, matagal malusaw. At isa pa, ito ay high temp. So it can withstand the temperature. Okay. So there it is. Nasaan na ito? Ito na gagamitin natin. Yan. So, yun, oh. So, unti-untiin natin pukpukin yan. No? But we have to make sure na hindi matatamaan itong post. Alright.
Ngayon, ang gagamitin natin ay gagamitin natin ng chisel. Ito. Itong chisel na to. Ang gagamitin nyo para gagamitin ito para yan ang pang pok niyo. Okay? So, it should be crosswise. Dahan-dahanin nyo. Okay? Hindi mo pwedeng pukpukin dito sa labi, sa lip. Dapat doon sa pinakaloob niya. Meron kasing bakal yan kung saan. Yan, oh. Hindi mo pwedeng pukpukin tong housing na yan. Kailangan yun doon sa loob. Okay? So you have to be very, very careful. Hindi naman turo mo eh. Okay. Ayun, that's it. So, umiikot yung ating bearing. Uy, medyo sa likod pa. Okay. So, this is the screw sa ibabaw at ito naman yung sa ilalim. Ngayon, pasok natin ito. Ay, puta. Mali. Okay. Yun. Okay.
So wala na siyang lock, hindi na nagla-lock dito sa sa ilalim. Okay. Alright. So we will lock now the washer by using a flat screwdriver and a mallet. Dito natin titirahin sa ibabaw yan. Sige guys, ito yung pinakpok natin kanina. And here, ito may mga groove yan dito, so kailangan mong gamitin nga ng flat screw. Tapos pupukpukin mo. Okay? Okay, hirap magtrabaho pag dalawa lang kamay. But anyway, after mounting the bearing, ito na yung susunod. Ilalagay nyo lang naman ulit yung what do you call this? This one. Ito yung parang guide para dun sa telescopic. Ipapatong nyo lang naman siya. And then that is together with the bolt. Na ito yung sinasabi ko na kailangan mo ng size 12 mm na allen dito. Nasaan yung allen natin? Oh, there. This is a special tool kasi hinanap pa namin to eh. Yan. So sakit yan. Gagamitan mo ngayon ng wrench para to tighten. Ngayon wala naman tayong kasing torque wrench, kaya siguro by feel na lang, hand torque na lang natin ang bahagya. Hindi ko na kasi dinalagyan ng Loctite para in the future kung magre-repair ulit ako, hindi na ako mahihirapan kasi ngayon ko lang binaklas to eh, kaya nahirapan kami, katakot-takot ang persong ginawa namin. So siguro I'll just give it a little push para ma-tighten up siya. Okay? Next natin ay ang paglalagay na ng
ng telescopic fork. Alright, sandali lang ha. I'll be back. Okay. Ito na, lalagay na natin. Just have to slow to put it slowly. Pero kailangan yung adjustment din sa ibabaw, makita ko. Kailangan ilak nyo muna. Then later on nyo na ulit i-adjust kapag sakto nyo na yung bibigyan sa ibabaw. Okay, transfer natin to kasi makakasagabal. Just put it here. Okay. Next. Second. Okay. So, same din. Same thing. Kailangan center mo muna. You have to be ready for the Allen wrench.
So, i-hand tight nyo lang. But you don't need to push it harder because pag na-lost nito, yan ang pinakamahirap na ayusin. Babakasin nyo naman lahat ulit. So, ayan. Ito lang ang kailangan na. I think this is size 9. Oh, sorry. 6mm pala. Alright. So, i-hand tight nyo lang. Hand torque nyo lang to. Pag narinig nyo na yung tick, yan. Pwede mo nang, ayan, okay na. Okay. Then, after nun, bago mo ibalik lahat, punasan mo muna. Para total, nakabukas na lahat eh. So, kailangan mo nang i-tidy up. Tidy up lahat ng mga nalagyan ng grasa para hindi mag-accumulate ng dirt. So that will also start a problem. Okay? Panabaklas mo lang. Linisin mo na lahat. Okay. Alright. So, kumain muna natin ito. Para out of the way na ito. Alright.